Aral Artist Community is a non-profit organization that fostering the arts through shared inspirations. So, as advocacy persuades us to accumulate knowledge and explore various forms of arts, we strongly believe that discipline is the primary key to becoming a successful artist. Ang buwan ng Agosto ay buwan ng wika, kaya ang grupo ng aral ay naisip ang konseptong bintana ng ating lahi, kung saan ito ay magpapakita ng kultura, pamumuhay at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Ang bawat kwadradong nakalarawan sa piyesa namin ay munting dungaw natin sa kung ano ang istorya ng bawat Pilipino. Ang bintanang ito ang magpapakita na kung ano ang natatanaw ng mata, puso ng bawat pintor na kalahok para sa exhibit na ito. Gusto po namin ibahagi ang piraso ng mga kwento sa bawat bintanang aming mabubuksan bilang isang Pilipinong pintor. At naway maging inspirasyon po kami sa mga susunod na henerasyon ng mga manlilikha. Salamat po. Hello, mabuhay. My name is Joseph Bartin and I'm originally from Cebu and I'm an artist and an art teacher currently based in Thailand. And I'm very happy and proud to be part of Aral, Bintana ng Ating Lahi. My entry for the previous exhibit is entitled Season. It's composed of 4 square 2x2 feet acrylic on canvas. Basically, that's how I would depict the 4 quarters of the year and in my journey as an artist. So thank you very much and keep inspiring. Hi, ako po si Jericho Martinez, also known as Boyet the Dreamer. At ako po ay member ng Aral Artist Community. Ako po ay may 2 entry. At ang unang entry ko po ay ito. Ang title po nito ay Lost in Translation. Tuwing pista ng Quiapo, kapag nakakita ako ng napakaraming tao, lagi ako namamangha na paano nila nagagawa na pumunta dun sa gitna at maabot yung sareno. So, lagi ako nangangarap na sana one day maipinta ko yun. So, ngayon, nag-isip ako kung ano ang gagawin ko para sa bintana. Naisip ko agad yung translasyon. Ito yung pagkakataon na madrawing ko o maipinta ko yung eksena na yon. Nung ginagawa ko na siya, naisip ko, hindi ko naman kayang kunin lahat ng dami ng tao na yon. Maaaring kumuha ka lang ng 100, 50 o 200 siguro, pinakamarami. Hindi ko makakapture yung hirap nila sa pagpunta doon. So naisip ko, gawin ko to sa isang mahirap na paraan. Kaya ginamit ko yung pointillism para maramdaman ko yung hirap na parang ako ay nandoon sa eksena na yon. Kung gaano ko kahirap gawin tong pyesa na to, maramdaman ko din yung pagod at hirap ng mga tao na nandoon mismo sa translasyon. Ito po, si Jesus Christ, tapos 12 po lahat yan, 12 apostles po yan, kasama yung magnanakaw, which is si Judas. So, in-incorporate ko po siya lahat. So, I used 2 colors, monotone para makita na magkaiba ang kulay ng taong malayo at malapit sa Diyos. Ito po yung pangalawang entry ko. Ang title po nito ay Tres Marites. Naisip ko po itong concept na to kasi gusto ko mag-inject ng humor sa concept ko sa second piece ko. At naisip ko yung term na Marites kasi sa long culture na rin ng Pilipino yung pagiging chismosa, pasa-pasang kwento, even before pa ng panahon pa ng Kastila, lagi na natin yung culture.
At napagkakatuwaan natin yan, nagiging libangan niya ng mga tao na nasa labas or even nasa opisina. So I think it's a good place to remind us yung ganung culture kasi feeling ko tayo lang Pilipino ang mahilig sa ganun. Hi! Ako po si Gail Suarez, a visual artist from Tagaytay City and a teacher by profession. Madalas ninyong mapapansin sa aking mga obra ang makakapal at makukulay na mga bulaklak. Kasi para sa akin, flowers are beautiful and diverse. Diverse in form, texture, and color. Gusto ko kasing maramdaman ng mga taong tumitingin at nakakakita ng aking mga obra. Ang kapayapaan, pag-asa, tuwa, at inspirasyon na nanggagaling sa mga ipinipinta kong bulaklak. By painting flowers, gusto ko din i-remind ang sarili ko at ang ibang mga tao ng immense beauty of God's creations. Kasi flowers have a way of connecting us to our feelings and taking us down memory lane. I would love for my paintings to be a part of this process at sa buhay ng sino mang titingin ng aking mga obra. Ang naging inspirasyon ko sa dalawang obra ko ngayon na naka-exhibit sa Ricardo's Gallery al fresco ay mula sa tula na isinulat ni Dr. Jose Rizal noong 1886 sa Germany, noong nag-aaral pa siya ng ophthalmology. Pinamagatan niya itong To the Flowers of Heidelberg. Dalhin-dalhin ninyo o mga bulaklak, pag-ibig sa aking mga nililiyab, ang kapayapaan sa bayan ko't kanyang lupaing mayaman. O mga bulaklak, kayo ay daratal, kulay ninyo man din ay maiingatan. Ngunit kung malayo sa lupang mabitin, pinagkakautangan ng buhay na angkin, bango'y mawawala. Dahil sabi nga sa tulang ito ni Rizal, kapag ikaw ay nakalimot sa iyong inang bayan, para kang bulaklak na unti-unting mawawala ng kulay, ganda, halimuyak at halaga sa mundo. Ito ay nagpapakita ng pagmamahal niya sa kanyang inang bayan. Sinasabi din dito na while he can't be at home, he sends a beautiful and fragrant flower with a kiss to land on his home shore. Hindi ito literal na mga bulaklak, pero ginamit niya itong simbolo ng kanyang mga experiences, natutunan at alaala habang siya ay nasa abroad. At gusto niya itong dalhin sa kanyang pamilya, kaibigan at sa mga taong minamahal niya sa Pilipinas. Sinasabi din niya dito na embedded ang pagmamahal nating Pilipino sa ating inang bayan at hindi ito nabubura ng anumang distansya at layo. Mananatili ang halimuyak ng iyong puso sa bansang Pilipinas saan ka man dalhin ang iyong mga pangarap. Tulad ni Rizal, ang mga makukulay at magagandang alaala ko noong ako ay nasa abroad pa ay naging inspirasyon ko din sa pagpinta ko sa dalawang obrang ito. Tamang-tama ang tema na bintana ng ating lahi sa obra na aking nagawa dahil tungkol ito sa mga bulaklak na sumisimbolo ng pagmamahal sa ating pamilya, kaibigan at sa ating sariling bansa. Hinahalin tulad ko din itong mga obra ko sa ating mga bagong bayani or OFWs. Meron din silang kanya-kanyang flowers of Heidelberg. Anumang experiences, kulay, at bango ang maranasan nila sa ibang bansa, alam nating patuloy pa rin nila itong ibabahagi, babaunin, at itatanim sa kanilang pag-uwi sa Pilipinas. Naway manatili sa atin ang kagandahan ng loob at halimuyak ng puso, hindi lamang sa ating kapwa, kundi lalo na sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Si Pinay, nabuo ko siya in line with our theme, Bintana ng Ating Lahi. Ito po ay isang group art exhibit na inihahandog ng Aral Artist Community na masisilayan niyo po sa Ricardo's Galleria al fresco, Amadeo, Cavite. Nais kong ibahagi sa bawat makatagpong sa kanya ang tatag at tibay ng isang modernang Pinay. Mag-iiba-iba man ang panahon at sitwasyon, ang karakter, pagpapahalaga, kagandahang asal at pagiging matatag ay mananatili. Suot niya ang pambansang kasuotan ng mga kababaihan, ang Filipiniana, at gamit ang abaniko na sagisag ng likas nating pagkamalikhain.
Naway maging inspirasyon po si Pinay sa bawat isa. Mga kaibigan, suportahan niyo po ako at ang aking mga kasamahan sa Aral Artist Community. Tara na at silipin si Pinay kasama ang mga obra ng aking mga kaibigan. Maraming salamat po. Hello, ako po si Vince Lopez. Ako po ay taga Binyan, Laguna. At ito po ang aking mga estudyante, si Enzo. Say hello, Enzo. At si Rafael. Say hello, Rafael. Ayan, so maraming salamat po for allowing us na sumali sa group na ito. And syempre, on behalf of my students, sobrang salamat po na sila po ay naka-join sa kanilang simpleng kaparaanan na express nila yung kanilang simpleng talento. So ako po ay si Vince Lopez, a visual artist. I'm a sped teacher by profession. At mahilig ko talaga ako sa mga arts katulad ng music and pagpipinta, pag-drawing. So, mahilig ko talaga ako sa mga kulay. And ito pong pyesa ko, regarding tamaan ko to finish, ito po ay isang hindi naman lingid sa ating kalaman. Ito ay isang larong Pilipino, larong Pinoy na madalas nilalaro noon ng mga bata sa kalsada o sa lupa. Okay. Ito po ay napakagandang laro that requires yung planning and executive functioning ng mga bata na nakakamiss yung mga ganito na sana huwag dumating ang panahon na hindi na natin siya makita ng nilalaro ng mga bata. So itong Tamaan ko to finish ay isang laro na kung saan na natatapos at pwedeng magsimula ulit ng panibagong laro o chapter ng game to continue yung saya ng mga bata. So I'm a visual artist and sa ngayon na in-explore ko pa kung anong talagang style ko to paint, but ito ang marahil yung in-explore ko ngayon is yung expressionism and impressionism ng mga Filipino cultures dito sa ating kultura. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat and God bless you. Okay po. This is Als and this is my work, Pearl of the Orient Seas. It is made of acrylic and resin-coated canvas. So, Pearl of the Orient Seas or Perlas ng Silangan is what we're commonly known for. Isang bansa natin sa pinakamayaman sa natural resources. At isa na dito ang mayamang dagat na talaga namang pinagkukunan ng kinabubuhay ng mga kababayan natin. And dito rin sa Pilipinas nakita yung pinakamalaking perlas sa buong mundo. At aside dito, marami din tayong pinagmamayang beach and resources na talaga namang dinarayo ng mga turista mula noon hanggang ngayon. Hello po, ako po si Honey Habel, isang artist. Magbibigay lang po ako ng maiksing paliwanag sa dalawang piyesang ginawa ko para sa exhibition Bintana ng Lahi. Ang unang piyesa ko po ay may pamagat na You or Ikaw na nagpapahiwatig or nagkukwento na ang bawat mamamayan ng Pilipinas ay isang contributor sa ating kultura. Hindi po kailangan ng tinatawag nating special entry. Ang pangalawa ko naman po sining ay may pamagat na Children of the Arts. So ito po ay isang pagbibigay pugay sa mga taong gumagawa ng sining, maski po isa po itong painting, musika, piece of literature po dahil sila po ang nag-uumay ng ating kultura. Sila po ang nagiging salamin. So yun po, isa ko pong punto doon ay gusto ko pong ibahagi sa lahat na ang trabaho po ng mga gumagawa ng sining ay napaka-important. Rolling. My name is Miracle and I created the Goddess of the Stars. This is currently the biggest piece that I created and it's actually started off as this sketch. And I created this painting in hopes to remind the people that
before we were colonized and essentially robbed of our human rights, we had our own set of gods and goddesses, and that it's important to look back on these kinds of things so that we don't forget who we are and lose our rich history. Hi, ako si Joyce, artist from Nueva Ecija. And ang inspiration ko para sa Bintana ng Lahi exhibit ay kababaihan at bulaklak. Thank you, Aral Community, and good luck sa atin. See you again. Magandang araw, ako si Martina. Ako ay isang visual artist from Cavite. So, etong obra na ito ay sumisimbolo sa katotohanan ng buhay at katangian na sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. So, ang sining na ito ay isang paglalarawan ng isang mapait ngunit matamis na realidad ng buhay. Ito ay isang patunay kung paano ang aming munting sundalo na si Peter Austin ay nakabukaw ng atensyon ng nasa paligid niya sa pamamagitan ng kanyang tapang sa kabila ng pakikipaglaban nito sa cancer. Ito ay isang likhang sining na gumugunita sa kanyang mga alaala at nagdiriwang ng matatag na pamana ng pag-asa at pagkamalakas na iniwan niya sa amin, kung saan hinihimok tayong lahat na maghanap ng kalakasan at pag-asa sa pagtanggap ng kalungkutan at kasawian sa mga bagay o tao na mawawala sa ating buhay. Ang ating matapang na painting ay isang obra na hinaluan ng kinang ng patak ng ulan na salamin ng mga pagsubok sa buhay at ng mga pusong hindi kailanman natin. Sa gitna ng hamog ay ang malayong ilaw sa syudad na isang paglalarawan na kahit sa pinakamadilim na sandali ng ating buhay ay mayroong pag-asa at pagunlad. Isinulat ko sa likhang sining na ito ang isang musika or liriko ng isang OPM na ulan na nagpapatunay ng lakas ng pag-ibig at pagiging palagnarian nating mga Pilipino sa bawat isa. Ang matatag ay isang paanyaya upang magbigay kahulugan sa diwa ng mga Pilipino na kailanman ay hindi sumusukong harapin ng mga pagsubok at pinalakas ng pag-asa, pagkakaisa at pag-ibig. Ako nga pala si Ian Garcia, visual artist ng Batangas Province. Ang isa sa mga inspiration ko yung mga lumang bintana na nakikita natin sa mga lumang bahay. Ang isa sa mga pinaka main subjects ko yung mga religious images, yung mga santo. Kasi yun ang pinapakita yung pagiging katoliko nating mga Pilipino. Hello po. Ako nga pala si Geoffrey Pablo, aka Jojo Pablo. I'm an artist from Butuan City, and I'm currently staying here in Manila for almost 2 years na. My inspiration nga pala sa mga pinipinta ko ay kung ano yung nakikita ko sa paligid or basta mga Philippine sceneries, landscape paintings, market scene. Mahilig ako sa market scene. Sa still life naman, ang mga prutas na matatagpuan dito sa Pilipinas. Yan yung mga subjects ko sa mga pinipintin ko. Ako si Kenneth Ruben, photo and visual artist from Tanawan, Leyte. Ang inspirasyon ko sa artwork ng paghalad o pag-ampo o sa Tagalog, pag-alay at panalangin ay ang pagiging relihiyoso na ating mga Pilipino. Iba-iba man ang ating paniniwala, isa lang ang ating inaalayan at inahandagan ng ating mga panalangin. Yun lang. Magandang araw po, ako po si Clodoaldo Ignacio Jr. Nasa Mindanao po, isa po akong visual artist. Isa po ako nakasali sa team na Bintana ng Ating Lahi sa Ricardo's Alfresco sa Cavite City. Ito po yung dalawa kong artwork. Ito po sa kanan, ito po yung Diyos Musikiras po. At saka ito po naman sa kaliwa, ito po yung Pamilyang Pinoy. At nagpapasalamat po ako na suportahan niyo po kami mga local artists. At hindi lang sa akin po, pati po sa aking mga kasama. Marami pong salamat.
Hello, my name is Chet Lambon, a visual artist from the province of Marinduque. Mostly, ang pinipaint ko is nature, native one, because I wanted to reminisce something the old country that we had, yung hindi pa nababalutan tayo ng mga masyadong teknolohiya. So, ito na nga yung entries ko sa Bintana ng Ating Lahi is may title na Munting Tahanan, isang pagunita o pag-alaala sa ating mga mahal na mga ninuno na bago tayo nagkaroon ng mga bahay na bato is nagsimula muna tayo sa bahay kubo. Dahil ang ating bansang Pilipinas sa bahay kubo. And the other one is may title na Paghayo. I paint this kasi meron akong narinig na isang kwento about sa isang pamilya na kinakabuhay nila is ang pangingisda. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Anda Bisores, isang contemporary artist mula sa Muntinlupa City. Nakasali ngayon sa 3rd exhibit ng Aral Artist Community na ginaganap sa Ricardo's Alfresco Tiny. Ang mga obra ko ay madalas tungkol sa isang pamilyang Pilipino. Ang dalawa sa aking mga obra na nakadisplay ngayon ay tungkol sa mag-ina. Ang isa dito ay may title na Storytime. Pinapakita nito ang pagmamahal ng isang ina na kahit siya pa ay pagod mula sa trabaho ay nagbibigay oras para sa anak. Ang pangalawa naman ay may titulo na Duyan ng Pagmamahal. Ito naman ay nagpapakita ng isang ina na kahit ano pang init sa tanghali ay nagbibigay oras para lang mahimbing ang tulog ng kanyang anak sa duyan. Pinapakita rin ng aking mga obra paano ang lakas at ganda ng pundasyon ng pamilyang Pilipino. Lahat halos ng aking mga obra ay umiikot sa pamilyang Pilipino.
ang buwan ng Agosto ay buwan ng ating lahi. Mali. Ang buwan ng Agosto ay buwan ng wika. Nanginginig ang camera mo. 1,